lahat, ako nga po pala si Jade at ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang binary search tree. Binary search tree. Binary search tree exhibits a special behavior on nodes left. Child must have a value less than its parent's value. The node's right child must have a value greater than its parent's value. So nakikita natin ito ang ating tree, binary search tree. Nakikita natin na yung mga malalaking numero ay nandun siya sa may bandang kanan. Nakikita natin. Ito ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang mga anak. Yung dalawa. Sa binary search tree, meron itong mga basic operations. Ito ay ang insert, search, pre-order, traversal, inner traversal, at post-order traversal. Ano nga palang ibig sabihin yan? Ito ay ang insert operation. Whenever an element is to be inserted, the first locate its proper location. Start searching from the root node. Then, if the data is less than the key value, search for implication in the left subtree and insert data. Otherwise, search for the implication in the right subtree and insert data. Sa search operation, whenever an element is to be searched, start searching from the root node. Then, if the data is less than key value, search for the important element in the left subtree. Otherwise, search for the element in the right subtree. Follow the same algorithm. Ito naman tayo sa tree traverse. Sa ito ang pinaka-importante. Sa in-order traversal ay kailangan niyang i-visit ng pangalawang beses bago siya mag-print. At ito ang kanyang output. Sa nakikita natin, ito ang tree. Ito ang binary search tree. And paano nga ba dito piprint? No? Siyempre magsisimula tayo dito sa root. Una is i-visit niya dito B. Unang visit siya sa B at na-visit na natin yung A. So, na-visit na natin itong dalawang letra to ng unang beses. Pagkatapos yan is i-visit niya yung D. Unang i-visit siya sa D. I-check nito kung meron bang anak si D. I-check niya dito sa may bandang kaliwa kung meron man. So, wala naman. Babalik siya sa D. Then, pangalawang visit na nato dito sa D. Print niya yung D. Then i-check niya man ulit dito sa may bandang kanan kung meron bang anak si D. Then, wala naman. Babalik siya sa D. Pagkatapos yan, ay babalik siya dito sa B. Pangalawang visit na niya dito sa B. I-print niya yung B. Then pupunta siya dito sa baba. Dito sa E. So ganun yung proseso. I-check niya sa may bandang kaliwa at kanan. Tapos kung wala naman siyang anak, ibabalik siya sa E. Then babalik naman siya sa E. Then babalik niya man dito siya sa B. Pagkatapos niya mag-visit dito sa E, babalik siya sa B. Na-print natin si E kasi nag-visit na natin ito ng pangalawang beses. Babalik siya sa A. I-print naman natin si A kasi na-visit na natin ito ng unang beses at na-visit naman natin ulit yung A. So, pangalawang beses na natin na-visit yung A. Print. Pupunta siya dito sa may bandang kanan. Dito sa C. Unang visit niya sa C. Then, pupunta siya dito sa F. Unang visit niya sa F. Check niya sa may bandang kaliwa kung meron ba anak o wala. Then wala naman, babalik sa F. Then print. Check niya dito sa may bandang kanan kung meron anak o wala. Wala naman, babalik sa F. Then babalik siya dito sa C. Then print C. Pupunta siya dito sa baba, i-visit niya yung G. Titingnan niya sa may bandang kaliwa kung may anak o wala. Wala naman, babalik sa G. Pangulang visit sa G. So print G. So, ganun lang yung proseso ng in-order traversal. Dito naman sa pre-order traversal is unang beses niya lang is mag-print na siya agad. So, i-visit niya yung A, print, i-visit niya yung B, print, i-visit niya yung D, print, E, i-visit niya yung E, print, tapos i-visit niya yung C, print ulit, tapos F, print ulit, dan dito sa D,
G, print ulit. No? Pre-order traversal is root, left, right. So, ganun lang. Sa pre-order is, unang visit niya is, magpiprint siya agad. Sa ating panghuling traversal, ay ang post-order traversal. Left, right, root. So, ito ang kanyang output. D, E, B, F, G, C, A. So, ano bang ibig sabihin yan? Dito sa post-order traversal is, magpiprint lang siya kung na-visit na niya ng 3 beses yung isang letra. So, una niyan ay A. Sisimula tayo dito sa A. I-visit niya yung B. Kung i-visit na niya dito sa 2 letra. I-visit niya si D. Kung i-visit siya sa D. Pagkatapos yan is, i-check niya kung may anak ba sa may bandang kaliwa si D. Wala naman. Babalik siya sa D. Then pangalawang visit na niya sa D. I-check niya man dito sa may bandang kanan kung mayroong anak ba, wala. Then wala naman, babalik niya man sa D. So pangatlong beses na niya na visit si D. Then puprint siya sa dito D. Babalik siya sa B. Pangalawang beses naman niya visit sa B. Babalik siya dito sa, pupunta siya dito sa E. Unang visit niya sa E, i-check niya sa may bandang kaliwa kung meron bang anak, wala. Then wala naman, babalik siya sa E. Pangalawang visit na niya sa E, i-check dito sa may bandang kanan kung merong anak ba, wala. Then wala naman, babalik siya sa E. So ibig sabihin yan, pangatlong beses na niya na visit si E. Then mag-print. Babalik naman siya dito sa B. Tapos pangatlong beses na yan na din niyang visit dito sa B. Then mag-print si B. Na-print tayo yung 3 letra natin dito. Tapos yan is, babalik naman dito siya sa A. Pangulang visit niya sa A. Pupunta siya dito sa baba. Bibisitahin niya yung C. Tapos yan is, visit naman niya yung F. Tapos dito sa F, i-check naman niya ulit kung meron bang anak sa may bandang kaliwa. Tapos wala naman, then babalik siya sa F. So pangalang beses na. Then check niya man dito sa may bandang kanan kung merong anak ba, wala. Then wala naman, babalik sa F. So pangatlong beses na. Then saka na siya magpiprint. Then babalik siya sa C. Pangalang visit na sa C. Then pupunta siya dito sa baba, sa G. So, unang visit niya si G. Then dito sa G, i-check niya kung meron ba siyang anak o wala. Then wala naman, dito sa may bandang kaliwa, babalik siya sa G. So pangalang beses na. Then i-check niya man dito sa may kanan kung meron anak ba, wala. Then wala naman, babalik naman siya sa G. Then pangatlong visit na. Print niya si G. Babalik siya sa C na pangalawang beses na natin na visit. Then nadagdagan ng isa, then 3 na. Then print. Then babalik sa A na pangalawang beses na natin na visit. Then mag-print na siya. So sa nakikita natin, yun po ang pamamaraan ng post-order, pre-order, and in-order. So ulitin ko, ang pamamaraan sa in-order is ibibisitahin niya ng pangalawang beses bago siya mag-print. Dito sa pre-order is isang beses lang niya bibisitahin, tapos siya ay agad na mag-print. Then dito sa post-order is 3 beses na niyang bibisitahin, saka siya mag-print. Sa nakikita natin ngayon, meron tayo ditong code kung saan ito ang kanyang output. Diyan ang kanyang output. Nandito ang in-order traversal, pre-order traversal, post-order traversal, kung present ba yung 60. So meron naman, that true. Then dito is present ba yung 25. So wala naman 25 dito na nakalagay. Then false. Then sa panghuli ay yung yung pag-delete natin ng sa isang numero na sa isang numero na ito, yung
output na nakikita natin ay ito. Ngayon ay iisahin natin kung paano natin kinuha ang output na yan. So una ay ipapaliwanag ko muna ang mga method na ito. Itong class node, public class, public void, private node, public void, private node, private int min value, public boolean, private boolean, public list, private void in order traversal cursive, public list, public void reorder, public list, public void post order, saka yung get height, calculate height, yung public static void, at saka yung main natin, at saka yung mga printing natin dito. Okay. Sisimula tayo dito sa class node. Dito sa class node, ito ay naglalaman ng impormasyon para sa bawat node. Sa binary search tree, mayroon itong value at mga reference sa left at right na node. Kung nakikita natin, left at right na node. Dito sa ibaba, makikita natin binary search tree, public class binary search tree. At saka itong private node root. May variable na root na nagtataglay ng reference sa root ng binary search tree. Makikita natin dito, binary search tree root null. Then constructor ng binary search tree inaset ng root na variable sa null. So nakikita natin, sinet ang root na variable sa null. Ang ibig sabihin ng null is wala or empty. Para magsimula na ang BSIT ng walang node, no? So ang ibig sabihin nito is kaya natin ginawa itong null or walang laman para magsimula ang ating BST or binary search tree na null or walang laman. So pupunta tayo dito sa insert dito. Asan yung insert? Pupunta tayo dito sa insertion hanggang dito. Ito yung insertion method. Papaliwanag natin yan. Ipinapasok ang value ng BST dito sa insertion. Gumawa ito ng bagong node kung walang root o kaya itinanim ang bagong value sa tamang lugar sa tree. So dito na method na tayo is naglalaman ito na kung saan ni-insert niya ang bawat numero sa kada or ang bawat numero sa ating root, no? So ni-insert niya ang mga numero sa bawat root or siya ang nag-i-insert ng bagong mga numero. Dito naman tayo sa deletion or yung pag-delete natin ng isang node. Pag-delete natin ng isang node. So papaliwanag ko nung dito ay tinatanggal ang isang value mula sa BST or sa ating binary search tree. Ito ay nagtatanggal ng isang binary search tree ng isang numero sa atin na ating in-insert, no? Naglilipat ito ng mga nodes upang ma-maintain ang BST property, no? Para ma-maintain mga BST properties which is kani dito sa main. So pupunta tayo dito, then babalik tayo dito sa taas.
Dito na naman tayo sa pag-search, no? Ito. Ito, pag-search. Ito, pag-search. Search, yan. Okay, itong dalawa. Search. So, ang pag-search, so, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng pag-search or paghahanap ng isang number sa ating BST or binary search tree. Nagsisimula sa root at naglalakad sa left or right subtree depende sa value na hinahanap. Magdepende sa value na ating hinahanap, no? So 60 ating hinahanap. 60 ang ating hinahanap na value. Maya't maya ay ipapaliwanag ko kung paano natin nakuha ang etong mga output na ito. Papaliwanag natin isa-isa kung paano natin na palabas itong mga numero, no? So dito naman tayo sa traversal. So alam naman natin yung in order na traversal ay bumibisita siya ng dalawang beses bago siya mag-print, diba? Bibisita siya kaliwat, ang root ay bibisita kaliwat kanan sa ating tree, no? Then pupunta naman tayo dito sa pre-order. Yung pre-order naman yung pre-order ay mali. Yung in order ay bibisita siya ng dalawang beses. Dito sa pre-order ay bibisita ng isang beses lang bago siya mag-print. Kita natin yan. Then dito naman sa post order ay bibisita siya ng 3 beses bago siya mag-print. So lahat na yon ay yun ang ating mga method kung paano natin kinuha itong mga numero na ito. So ngayon ay una ipapaliwanag ko kung paano natin kinuha itong in order traversal. Alam naman natin kung ano ang in order traversal. So, meron akong hinanda dito na numero. Palitin muna natin. Ito. Sa nakita natin yung pre-order ay sa nakikita natin yung in order ay 20, 30, 40, 50, 60, 70 yan, 80. So paano nga ba natin kinuha yan? Yung pre-order ay bibisita siya ng pangalawang beses. Ang pangalawang beses, no? So una ay magsisimula tayo dito sa root. Yung root ay bibisita siya dito sa 30. So nabisita niya ito ng isang beses. Katapos niyan, bibisita naman siya dito sa 20. Kita natin yung 20. Ayusin muna natin para mas maintindihan yung flow ng ating. So ulitin ko, yung in order ay bibisita siya ng dalawang beses bago siya mag-print. So kakatapos niya bumisita dito sa 30, then bibisita siya dito nagbisita niya to ng dalawang beses. So dito sa 20, i-check niya kung meron mo siyang anak. Wala naman. And pagkatapos yan, ay babalik siya sa 20.
So, anong nangyari is, dalawa na, nabisita niya niyang dalawang beses yung 20. So, magpiprint na siya dito, 20. Then, after niya mag-check ng, kung meron ba siyang anak sa may bandang kaliwa, i-check niya man dito sa may bandang kanan. Kung may anak mo siya, tapos wala naman siya anak, then babalik siya sa 30, ay 20. Itong beses na. Katapos siya check dito, babalik siya dito sa 30. So, yung 30 is, dalawang beses na nating na bisita. Kaya siya ay magpi-print. Magpi-print na yung 30. Pagkatapos siya, bababa naman dito siya. Bababa na naman yan dito sa may kaliwa. Yung 40. Then, pagkatapos niya ng 40 is, titingnan niya kung may anak ba yung 40. Tsaka wala naman. Null. Di babalik siya sa 40. Yung dalawang beses na natin na bisita yung 40. Babalik siya 40. Then titingnan niya din ulit sa may bandang kanan kung meron ba siyang anak. Wala. So, wala naman. Then babalik siya sa 40. Then babalik siya sa 30. Pagkatapos yan, babalik siya dito sa 50. So bale, dalawang beses na natin dito na bisita. Tsaka ito. Tsaka yun, nag-print 40 tsaka yung 50. Nabisita na niya yung kaliwa na side ng ating tree. Then, pupunta na naman yung root pupunta naman dito sa 70. So nakikita na nabisita niya ng isa, yung 70. Katapos niya, ibibisita naman siya dito sa may kaliwa, yung 60. Nabisita niya na ng isang beses. Then yun, titingnan niya kung meron bang anak itong si 60. Na wala naman. Nakikita natin na wala naman. Then babalik siya sa 60. Then, ibig sabihin niya is pangalawang beses na niya na-visit yung 60. Tsaka yun, magpiprint na yung 60. Then, yun lang din yung proseso. Bibisa niya yung kanan, i-check niya kung may anak ba. Pag kung wala, babalik siya dito sa kanyang parent or ang 60. Then pagkatapos yan, babalik naman siya dito sa itaas. So bale dito, nabisita niya ng isa, tapos binisit niya naman. So naging dalawa na. Nag-visit na niya ito ng dalawang beses. So magpa-print yung ating 70. Ito. Pagkatapos niya, bababa naman siya dito sa 80. Ang beses na niya na-visit yung 80. Ganun pa rin, i-check niya sa may kaliwa kung may anak ba. Wala. So, wala naman. Pag walang anak, babalik siya dito sa kanyang parent. Kasi i-check naman dito sa may bandang kanan kung may anak ba. As wala naman siya, babalik siya sa 80. No? Pagbalik niya dito, naging dalawang beses na yung ating pag-visit. Then babalik naman siya dito. Then babalik siya dito. So ganun ang in-order traversal. Ganun ang pamaraan kung paano natin i-print ang in-order traversal. Bibisita siya ng dalawang beses, tsaka siya mag-print. So yan po. Ngayon ay pupunta na naman tayo dito sa ating pre-order traversal. So nakikita natin ito. So yung pre-order traversal. No? Pre-order traversal. So sa ating nalaman, yung pre-order traversal ay bibisita siya ng isang beses tsaka mag-print isang beses lang niya bibisitahin, tapos siya ay mag-print na. Papaliwanag natin kung paano natin kinuha tong 50, 30, 20, 40, 70, 60 at 80. Babalik tayo dito sa paint para mas maintindihan talaga natin, no? Paano natin kinuha. Buburahan muna natin yung
linya. Ito. Iburan muna natin yan. Ayan. Yan. Para hindi tayo malito dahil napakadami kasing linya. Sorry. Ayan yan. Ayan. Kapit na matapos. Konti na lang. Then yan. So nakikita natin, no? Ito yung output sa pre-order travel. So paano natin yan kinuha? Siyempre magsisimula dito sa root print. Kada visit niya ay mag-print siya. So print, 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 print naman siya, pabalik siya dito. Tapos magpe-print. Bibisitan niya. Print, 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 print niya agad. Print. Magpe-print siya. Then dito lang natapos yung pag-printing natin 80, no? Then, so yan lang yung nasa ating main na numero. So yan yung pre-order traversal. Isang beses lang na pagbisita, tapos siya agad ay mag-pre-print, no? Dito na naman tayo sa post order, na kung saan ay bibisita siya ng 3 beses, tsaka siya mag-print, no? Kita natin yung 50 natin is nasa likod na yung 50 natin. Balik ka dito sa pane. Siyempre magsisimula sa root dito. Tapos yung root is bibisitahan niya yung 30. So isang beses na niya na-visit. Pupunta siya dito sa 20. Isang beses niya na-visit. Ayun, i-check niya yung 20, i-check niya kung meron mo siyang anak sa may kaliwa. Then wala naman, then babalik siya dito sa 20. So pangalawang beses na. I-check niya sa may kanan kung may anak ba siya, wala. Then wala naman, babalik siya sa 20. Ito beses na. Mapiprint na siya dito. 20 na yung 20 na yung nasa unahan. Then babalik siya dito sa 30. So pangalawang beses na natin i-visit yung 30. Then yung bababa naman siya dito sa may 40. Unang beses niya na-visit yung 40. Check niya sa may kaliwa, kung meron man ako, wala naman, babalik siya sa 40. Dalawang beses na. Dito naman sa may bandang kanan, wala namang anak, babalik siya sa 40. 3 beses na. So ayun, napiprint na ang ating 40. Kasi 3 beses na natin na visit yung 40. Then, babalik siya dito sa 30. Yun. Pagbalik niya sa 30, tatlong beses na niya din na visit yung 30. Kaya siya nag-print. Then babalik naman dito siya sa taas. 2 beses na visit yung 50. Dito naman siya sa baba. 70. Isang beses na niya na visit. Bababa siya dito sa may bandang
kaliwa yung 60. Tapos yung 60, i-check niya kung meron ba siyang anak sa may kaliwa. Check natin. No, wala naman, null. Then babalik siya dito sa 60. So, dalawang beses na natin na-visit yung 60. Unang visit, yung pagbababa. Tapos yung pag-check sa mga anak. Tapos, check niya dito sa may, titingnan niya kung meron ba siyang anak sa may kanan. No, wala naman, babalik siya sa 60. Yan, tatlong beses na niya na-visit si 60. Kaya yun, nag-print na si 60. Babalik siya sa itaas. Then dalawang beses na na-visit yung 70. Pagkatapos niya, titingnan niya din dito sa may bandang kanan yung 80. Tapos yung 80, titignan niya sa may bandang kaliwa kung meron ba siyang anak. Wala naman, or null, babalik siya dito sa 80. So, dalawang beses na natin na-visit yung 80. Tapos yan is, bababa naman siya dito sa may bandang kanan. Kung meron ba anak, tas wala naman din, babalik siya sa 80. Dalawang beses na. Print yung ating 80. Pagkatapos niya, babalik siya dito sa itaas. Visit niya na yung isa. So, napiprint ang 70. Then, babalik siya dito sa itaas naman, yung 50. So, yun. Na-print ang ating 50. Ha? So, yun lang po ang ating proseso kung paano natin kinuha yung mga numero or paano natin ginawa yung ating mga method na nasa itaas dito sa may traversal. Yung sunod naman ay continue kung paano natin nagawang true yung 60 or paano natin hanap yung 60, no? So lang ito is 60%. So nandiyan ba yung 60? Nandito yung 60 na nailanap. Para pupunta tayo dito sa search method dito. Yung root natin is ang 50. Nakikita natin dito. So ang ating root natin 60 dito. Ayan, babalik na dito sa ano. So if root is equal to null or wala bang root, then magre-return false siya. Then meron naman tayong root, pupunta siya dito sa ating if, no? So if value is equal to root dot value, yung value natin is 60, tapos yung root natin is 50. If kaparehas yung dalawa is magre-return true siya. Din di naman kapareho, pupunta siya dito sa baba dito. If value is less than root value, tapos hindi naman siya true kasi yung value natin is 60, tapos yung root value natin is 50. So mas maliit ba yung 60 kaysa 50? Hindi naman. So dito siya sa else, pupunta siya sa else, magre-return siya magre-return siya dito sa search root.right value. So bali nag-print siya dito sa search bst.search 60. Yung value dito is sa searching natin is 60 na 60 search 60. So kita na natin kung paano natin pupunta naman tayo dito sa is 25%, or ibig sabihin nun is nandito ba yung numero na 25. Pupunta tayo dito sa search na naman. Int value natin is ang 25. Turn search root natin is yung 50, tapos value yung 25. Pupunta tayo dito, private boolean search rect node root int value. Node root ibig sabihin yung 50, tapos yung value natin 25. So nag-false dahil yung root natin is dili null, or dahil yung root natin is hindi null, then pupunta tayo dito sa baba.
value 25 is equal to the root value which is the 50, mag-return tayo. Tapos hindi naman, pupunta siya dito sa baba. 25 greater than root value which is false, then magre-return is greater than value 25 greater than false, then else, then hindi naman wala naman sa kita nating numero yung 25, then kaya siya ay magpo-false. Magpo-false siya. Then dito sa panguli ay ang deletion or ang pag-delete natin sa isang numero na so nakikita natin dito sa ibaba wala na yung 30, di ba? Pupunta tayo dito sa deletion. Dito deletion na method, public void int delete int value, no? Then root equals root value, then private node delete node root int value. If root yung 50 is null ba, tapos hindi naman, if null yung ating root, mag-return siya sa root, then tapos hindi naman siya null kasi meron siya laman, then pupunta siya if value is less than root, less than siya sa root na value, then root that left equals the root at value. Kapag hindi naman, pupunta siya dito sa else kasi value greater than root value. Kapag hindi naman nag-satisfy yung condition dito, pupunta siya dito sa else if then root that left is equal to null. Kapag hindi naman talaga nag-satisfy yung condition, pupunta siya dito sa ibaba. So if root that right is equal to null, then magre-return siya sa root that left. Dito naman tayo sa baba, root that value equals mean value or minimum value, root that right equals delete right, root that right, root that value. Ibig sabihin yan yung value natin dito. If mas maliit yung isa is mag-stay yung numero, tapos yun, delete na natin yung dito. Tatay dito na natin move root root that value, while root that left is equal to null, then minimum value equals root that left. So nag-return, pagkatapos yan is nag-return siya sa minimum value, tapos dito nag-print na siya dito sa in order traversal after deletion. So yung natira na lang ay yung 20, 40, 50, 60, 70 at 80. So yun lang po yung lahat yun lang po lahat ang ating lesson para sa binary search. So let's have a quick recap kung ano nga ba ito ay isa sa ating mga basic operations dito sa ating binary search. Post order, pre-order, traversal in order, search operation, insertion, insert operation. So ito, so nakikita natin ito yung ating mga BSD basic operations. At napaliwanag naman natin kung ano ang kanilang mga rule or ano ang kanilang mga trabaho sa isang code. So yun lang po. Maraming salamat.